ligtasang sanggol. Nawala ang takot ko nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Sorn at nakahinga ako ng maluwag kasabay ng pag-agos ng mga luha sa aking mukha. Paggising ko sa ospital, ang kalagayan ng aking sanggol ang pangunahing inaalala ko. Nag-aalala ako sa pagdurugo. Akala ko'y nakunan ako. Pero ang mga salita ng doktor ay nagdulot sa akin ng labis na kagalakan, ligtas ang aking baby, at hindi ko kakayaning mawala ang aking anak nang hindi man lang nararanasan kung paano mabuhay. Tinignan ko si Chase. Nakaupo siya sa tabi ng kama ko sa ospital habang hawak ang kamay ko. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Iminumungkahi kong maging mas maingat ka, Danica. Nagsisimula pa lang itanim ang embryo sa lining ng iyong matris. Iginiit ko rin na mahigpit naming subaybayan ang iyong pagbubuntis, lalo na't sumailalim ka na sa heart transplant. We will, Doc. Thank you so much. Si Chase na ang sumagot. Nagpaalam na rin ako at nagpasalamat bago siya umalis. Naiwan kaming dalawa ni Chase. I know I still have a lot of things to do, to think, pero mas importante ngayon sa akin ang bata. Takot ako at pasalamat na lang ako na nawalan ako ng malay at nagising dito sa hospital dahil alam kong magpapanik at magpapalala lang sa sitwasyon kapag hindi ako nahimatay kanina. I can't lose this baby. Anak ko siya at hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin, baby? Mahinang sabi ni Chase. Tinignan ko ang kamay naming magkahawak. Sasabihin ko na sana sa'yo kanina pero biglang may nangyari. Paliwanag ko. Napatingin ako sa kanya. Nagising ako kanina na nasa tabi ko siya at hawak-hawak ang kamay ko at hanggang ngayon, hindi niya pa din binibitawan. He was about to talk pero pumasok si Sorn, ang doktor din ni Clark. Abot-abot ang kaba ko at hindi ako nakausap ni Chase dahil nauna kong kausapin si Doc. Nagpanik ako at ang tanging iniisip ko lang ang baby ko. Natakot ako nang makita kitang dumudugo at ang unang pumasok sa isip ko ay buntis ka. Isinugod kita rito at pagkatapos kong makausap ang doktor pagkatapos ng check-up mo, nakumpirmang buntis ka nga. Pasensya na kung hindi ko agad nasabi sa iyo, Chase. Sabi ko. I understand. I smiled at him. Alam kong maiintindihan niya ako. Mas natakot ako, Danica. Masaya kong malaman na buntis ka, na magiging ama na ako, na magkakaroon ako ng pamilyang aalagaan. Pero lahat ng kaligayahang iyon ay nawala nang maalala kong dinudugo ka. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya. His worried face is looking at me. Pero napakabait ng Diyos at dinig niya ang panalangin ko. Ligtas ang ating sanggol at ligtas ka rin. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko at kasabay nito hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Nawalan ng sigla ang kanyang boses. Chase, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Ang nangyari, that's out of our hands, explain ko. Pero paano kung higit pa ang nangyari, Danica? Hindi ko alam na buntis ka at hindi ko kakayanin kung mawalan ulit ako ng mahal sa buhay. Me too, Chase. Hindi ko kakayaning na may mawala pa sa akin. I couldn't bear losing anyone else now, Danica, especially you and now, both of you. Napapikit ako nang umangat ito at patakan ng halik ang labi ko. I couldn't handle it, baby. Napangiti ako. Sa isang saglit ay napaisip ako. Do I deserve him? He's so good. Any woman could wish for. Lalaking iintindihin, kaya kang intindihin. Lalaking mamahalin ka at pipiliin ka. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, mahal ko. Ako rin, Chase. Ako rin. Sabi ko sabay punas muli ng mga luha ko. Tumawa siya. Now let's stop the crying, ha? It's not good for your health. Pinunasan nito ang pisngi ko. Tears of joy to eh. Natatawa kong saad. I love you so damn much, Danica. Buong pagmamahal niyang saad. Isang pabulong na pangako ang tugon ko sa kanyang mga labi. Isang halik na lumalim pa sa isang pigil hininga na pagsuko. Natatawang humiwalay kami sa halik dahil nakakapusan na ng hininga. Pinagdikit niya ang noo naming dalawa. You should stop seducing me from now on. Baka maging kambal sila sa loob mo. Natawa ako sa sinabi niya at hindi mapigilang kuritin siya. Hindi sa ganun yon, tsaka lakas mo naman at inako agad ang baby ko. Pangaasar ko sa kanya. Bumalik siya sa dating pwesto at masamang tumingin sa akin na tinawanan ko lang. Alam kong akin yan, Danica. So stop making fun of me at baka dagdagan ko yung dinadala mo. Mariing saad nito.
Mas lalong sumama ang tingin niya nang tinawanan ko lang siya ulit. Malambot at marupok si Chase. Masyado siyang mabait para maging akin, pero lalaban ako para maging akin siya. Ang puso niya ngayon ang kanlungan ko at tatahakin ko ang mundo para maging karapat-dapat dito. Gusto mo pa ba? Umiling ako sa tanong ni Chase. Paulit-ulit niya ng tanong yan dahil bumili siya ng pagkain sa labas at maliit lang ang kinain ko. Wala pa din kasi akong gana kumain ngayon. Kahapon pa ako nandito sa ospital at pwede naman akong lumabas kahapon pero gusto ni Chase na ngayong araw na lang, kaya mamayang hapon ang alis namin. I started to feel the symptoms of pregnancy. Mahirap man kada umaga na gumising dahil sa pagsusuka, pero mabilis naman yung napapalitan ng saya. Saan si Joy? Nag-aalang ang tanong ko. Sa totoo lang, hindi ako pinatulog ng nangyari kahapon. Saksi si Chase doon dahil hirap na hirap siyang kumbinsihin akong matulog. I can't help but to think everything. Silang tatlo dahil nabawasan na yun ni Chase. Sina Clark, Allison at Joy. Ang sinabi lang din kasi ni Chase ay hindi nga napinansin pa ang dalawa pagkatapos akong nakita na dinugo. He immediately carried me. It was her who sent us messages, baby. Umupo ito sa sofa katapat ng higaan ko. Bumalik sa alaala ko ang nangyari. It was her who sent those messages. Nangunot ang noo ko kay Chase dahil hindi naman nito sinagot ang tanong ko. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, baby. Sasabihin ko sa iyo ang sagot. Natatawang saad nito kaya napaisip ako. Bago ka magising kahapon at pagkatapos kong makausap ang doktor, sumunod si Allison dito sa ospital. Nang una, nag-alala ko. Iniisip na baka may gawin na naman si Joy. Sinundan kami ni Allison dito ng mag-isa. Nasaan si Joy? Pero nagmakaawa siya sa akin para humingi ng tawad. Baliw talaga si Joy, Danica. Napasinghap ako sa narinig ko. What do you mean? Baliw na siya sa ginawa niya palang kahapon. It's not normal to do that. Lalo na't may dinadala na ako. Bumuntong hininga siya bago ulit nagpatuloy. I was about to report her to the police even without consulting you because you were still sleeping, but I knew it was the right thing to do. Kahit naman magising niya ako, hindi ko siya mapipigilan doon. Alam kong kaligtasan namin ang iniisip niya. Pero nakiusap siya sa akin na huwag na. Sabi niya aalagaan niya ang kapatid niya. Hindi sa ospital, kundi sa isang mental institution. Mental na institusyon? What? Hindi maitago ang gulat sa boses ko. Nalundong sa droga si Joy, Danica. Hindi nang alam ni Allison kung kailan ito nagsimula pero nakita niya ang kapatid niya na gumagamit nito. Sinabi rin niyang sabay naming malaman na meron akong anak at hindi mo sinagot. She also said that Joy told her to tell us that story. Crazy, right? Inailing na saad bito. Akala ko si Allison mismo ang gumawa-gawa ng istoryang yun. Kaya din ba pagkatapos niyang ikwento sa akin yun ay nataranta siya nung may tumawag sa cellphone niya. So it was Joy. Binantaan siya ng kanyang kapatid at dahil sa takot, kinuha niya si Zaya kay Clark. Nag-aalala na baka masaktan ni Joy ang bata. It is wonderful to understand. Nakiusap si Allison na huwag na siyang ipakulong ang kapatid niya, kundi hayaan na lang siyang sumailalim sa rehab. Wala na sa kontrol si Joy nung dinala kami sa ospital. Tulala ako habang nakikinig sa mga sinasabi niya. Despite everything, Allison loves her sister dearly. Pumayag ako at sinigurado kong pinadala niya nga si Joy sa dapat niyang paglagyan habang hindi pa huli ang lahat. I'm still speechless, wondering why Joy turned to drugs. Bakit niya nagawa yun sa sarili niya? Iyon ba yung napansin kong iba sa kanya? Nasaktan ako sa pag-iisip na ang isang dahilan ay ang trabaho niya. Labis siyang nalungkot nang mawala ito sa kanya. Alam kong isa yun sa dahilan. Naitakip kong palad sa mukha dahil sa pag-iyak. After everything that she did, she's still my best friend. Hindi ko gusto na napunta siya sa ganitong sitwasyon. Mahal na mahal niya ang trabaho niya. At ako, Bibi, mabilis na naramdaman ko ang yakap ni Chase at ang paghalik nito sa ulo ko. It wasn't your fault. Stop thinking about it. Mariin ngungit malambing nitong saad. Naiyak ako. She was eager to bring me down again. I could return the favor. Ibabalik ko ang trabaho niya. Now that I'm quitting my job, buntis ako at mas pipiliin ko ito kaysa sa trabaho ko. But where about her state? Paano mangyayari kung ganito na ang nangyari sa kanya? Bakit niya ipinadala ang mga mensaheng iyon para humingi ng hustisya para sa ama ng kanyang anak kung wala naman siyang pakialam ito? Nakahanap pa nga siyang paraan para maibalik ang nakaraan. Hinawakan ni Chase ang kamay ko at inalis iyon. Kusang sumubsob ako sa dibdib niya at doon pinagpatuloy ang pag-iyak. Ito na naman.
Sinisisi ko na naman ang sarili ko. I told you to stop crying, right? It's okay to cry, baby, but I'm worried. Nag-aalalang saad nito. I didn't listen dahil patuloy ako sa pag-iyak. I can't control it. I know everything, baby. Malalim niyang saad. Patuloy na humahaplos ang kamay sa likod at buhok ko. I want you to listen to me, baby. Saad nito at hindi ko inaasahan ang mga sumunod niyang sinabi. Alam ko ang nasa isip mo, Danica. Kilala kita. Sinisisi mo ang sarili mo sa lahat ng nangyayari. Humigpit ang kapit ko sa laylayan ng damit niya. He knew. First, sa pagkawala ng kuya ko. But I want you to know and remember that it wasn't your fault. I accept it, and I love you so much. Saad nito na parabang hindi niya hinanap sa buong buhay niya ang kapatid niya. Pangalawa, sinisisi mo ang sarili mo sa kalagayan ni Clark dahil pinili niyang gugulin ang oras niya kasama ka kaysa alagaan ang sarili niya. Pero gusto kong malaman mo na hindi mo kasalanan iyon. Desisyon niya iyon. At sa huli, ang tanging dapat sisihin ay ang taong gumawa ng desisyong iyon. Mas lalo akong napaiyak sa sinabi niya. Paano niya nalalaman lahat ng to? It was all mine. All those thoughts are mine alone. At paano niya nasasabi ang lahat ng iyon na parabang alam niya ang takbo ng isip at puso ko? Third, I know you're blaming yourself dahil naiisip mo na pinagkaitan mo si Zayan ng ama. But I want you to remember that it wasn't your fault. It was my brother's decision. Muli nitong pinatakan ng halik ang ulo ko. When Zaya grows up, we'll explain everything to her, okay? And I'm sure she'll understand. Clark raised her well. Tumanggo-tanggo ako sa sinabi niya. Ako mismo ang sasabi kay Zaya ng lahat sa tamang panahon. At ngayon, sinisisi mo ang sarili mo sa nangyari kay Joy. Sa pang-apat na pagkakataon, huwag mong isipin na kasalanan mo dahil hindi naman. Desisyon niya iyon, baby. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ko at pinilit na inalis sa dibdib niya at nang magtagumpay ay humarap sa kanya ang basang-basang mukha ko. Hindi ko maiwasan pero sinisisi ko pa rin ang sarili ko, Chase. Naiinis pa ring sabi ko. Pinunasan niya ang mga luha ko bago niya hinalikan ng tuktok ng ilong ko. Madalas nating pinapasan ang bigat ng pagpili ng iba, mahal, pero dapat nating tandaan na ang kanilang mga kilos ay hindi nating pasanin. Malamyos niyang sabi. Sumingot-singot ako at pinasok sa isip ang sinabi niya. Wala kang pananagutan sa desisyong ng iba, mahal, puno ng otoridad niyang sabi. I know, he's trying his very best para masunod at maisaisip ko ang sinabi niya. At siguro nga tama siya. Tama siya. Hindi ko kasalanan ng desisyon ng iba para sa buhay at sarili nila. Hindi ako ang arkitekto ng kwento nila, ng mga desisyon nila. Bahagi lamang ako nito. Tama siya. Tama si Chase. At hindi ko alam na siya lang pala ang kailangan ko para maalis yun sa sarili ko. Hindi ko kontrolado ang desisyon ng iba, pero kaya kong kontrolin kung paano ako tutugon sa mga ito. Muling salita si Chase na mas ikinagaan ng puso ko. Mahal na mahal kita na halos nakikita ko na ang iniisip at laman nito. Hinalikan niya ang sentido ko at dinala niya ang kamay naming dalawa sa puso ko. Akala ko wala nang ibang makakakita nito, pero mali pala ako dahil kasama ko siya sa buhay. Hindi tayo aalis dito nang dala-dala mo pa din lahat sa mga naiisip mo at sa mga bumabagabag sa puso at isipan mo. Isang ngiti ang ibinibigay niya sa akin. Hayaan mo akong maging doktor mo, katiwala mo, at ligtas mong kanlungan kung saan maaari kang maging sarili mo ng walang takot. His voice was full of love, sincerity, and determination. Chase, ang tanging nagawa ko na lang ay ibulong ang pangalan niya. Please, huwag mong hayaang lamunin ka ng guilt sa isang bagay na hindi mo naman kasalanan. Tinatali ni Chase ang buhok ko habang naglalagay ako ng konting lipstick sa bibig ko. Alauna na ng hapon at uuwi na kami. Pumunta din dito si Tita Alma kanina at si Zaya dala ang mga gamit namin. Sobrang natuwa din siya dahil nasa mabuting kalagayan kami ng bata.
Napagpasyahan ni Chase na uuwi na kami sa bahay ko. May iwan muna si Zaya kay Tita Alma. Mabuti na lang at may flight pa kaming masasakyan. Si Papa din kasi ang nag-asikaso nun. Una, ayaw pa din niya dahil sa kondisyon ko pero I insist na umuwi na lang. Kailangan na din kaming umuwi ngayon at susunduin namin bukas sa airport si Papa. Tinawagan ko siya kanina at sinabi sa kanya ang kondisyon ko. I can't help but to smile when I remembered his voice. Tuwan-tuwa ito unam na nga mang magkakaapo na. Natawa pa ako nang mamutlang mukha ni Chase nang marinig ang sinabi ni Papa sa kanya na lagot ito sa kanya bukas. Kahit papaano ay bumaan ang pakiramdam ko. Are you comfortable with this, baby? Tanong ni Chase sa likuran ko. Tinutukoy ang pagkakatali niya sa buhok ko. Pinakiramdaman ko ang ulo ko at tumango. Let's go. Saad ko at nauna nang tumayo. Mabilis niyang sinukbit ang bag at inalayahan ako. Nang makalabas kami ay nakasalubong namin si Sorn. Danica? Tawag nito nang nakangiti. Binalik ko ang ngiti sa kanya. Hindi pa din maalis sa isip ko na sa kanya ko nalaman ang kondisyon ni Clark. Uuwi na ba kayo? Ang bilin ko ha? Tumanggo ako. Yes, Doc. Sagot ko. Sinubukan kong itanong sa kanya kung dito ba nagtratrabaho sa hospital ng lugar ni Chase si Redley, pero ang sabi niya hindi. Temporary lang din daw siya dito dahil sa Palawan talaga siya. Hindi na din ako nagtanong pa. Ang may sasabihin sana ako sa'yo, Danica. Nakamukot siya sa ulo niya. Nang tayong dalawa lang. Sunod na saad nito na ikinakataka ko. Sinulyapan ko si Chase at nakakunot noo din nito. You can tell it here. I won't mind. Matigas na saad niya. Alanganing tumingin sa akin si Sorn. Napabuntong hininga ako. Kami lang din naman ang nasan dito sa whole week kaya ayos lang din siguro na nandito si Chase. Gaano ba kaimportante ang sasabihin niya? Ano po yun, Doc? Tanong ko. Bumuntong hininga siya. Naiisip na wala siyang choice kundi ang sabihin ang gusto niya. Dahil sa boses ko din ay alam niyang ayokong paalisin si Chase. Andito siya. Napataas ang kilay ko. Sino, Doc? Si Clark. Humigpit ang hawak ni Chase sa biwang ko. At paano naman, Doc? Tanong ni Chase. He wants to talk to you, Danica. Alam niyang nandito ka. Diretsong sagot nito. Dito ko siya dinala dahil ayaw niyang magpa-confine sa iba. Ang sabi, kakausapin ka pa daw muna. Napasinghap ako ng mahina. Bakit pa? Hindi ko naman inaasahan na ngayon ang araw na makakausap ko siya. Hindi na din ako magtataka na alam niya. Siguro, may inutusan na naman siya. Kung gusto niyang makausap si Danica, sasamahan ko siya. Sabi ni Chase. Napunto sa malalim ang pag-iisip ko. Si Danica lang ang gusto niyang makausap at parang ayokong salubungin ang nagmamakawang tingin ni Sorn. Ako na ang nagsasabi, matigas ang ulo niya, Danica. Kaya pakiusap, kausapin mo na siya ngayon para maidala ko na siya sa mas maayos na hospital. Puno ang determinasyon sa boses niya. Rinig ko ang malalim na hininga na pinakawala ni Chase sa tabi ko matapos marinig ang huling sinabi ni Sorn. Kailangan niya ng therapy at wala yun dito. Kahit ako, hindi na alam ang gagawin sa kanya. I don't know if it's okay to say this but he's nearly to stage 4, Danica. Cancer has spread to his body, sa mga organs niya. Bilang doktor niya, gusto ko siyang gumaling. Aalis na ako. Nasa room 106 siya. Take care, always to the both of you. Huling saad nito bago kami naiwang dalawa ni Chase. Tiningala ko siya at nakitang nakatingin nito sa akin. Ang mga mata niya ay malamlam at alam kong ganun din ang nakikita niya sa mga mata ko. Promise me, no more crying. Malambing na saad nito sa akin. Yumuko ako at tumanggo. Stage 4. Yun na ang pinakamalala. Halos hindi na masasabi kung gagaling ba siya o hindi. Alam ko na sa ganitong sitwasyon, himala na ang kailangan. Talk to him, baby. Kalaunang saad niya na ikinaangat mang tingin ko. Don't show him that you pity him, baby. It will hurt him. Kausapin mo siya. Mag-aantay ako sa labas. Saad nito. At ito na nga kami ngayon. Nasa labas ng kwarto ni Clark. Akmang bubuksan ko na yon nung lumabas mula doon si Sorn. Napangiti ito at tumanggo bago kami nilampasan. Napalingon ako kay Chase na nasa likod ko. Go now, baby. Nakangiting saad nito.
Wala akong nakikita kundi ang mukha niyang puno ng suporta. Hindi ko alam na papayag siya dito. Salamat, bulong ko bago tuluyang buksan ang pinto. Nang sinirado ko yun ay mabigat ang loob ko habang humahagbang papunta sa taong nakaratay sa kama ng hospital. May mga nakakabit din sa kanya, karamihan ay sa kamay. Danica, pilit pinapalakas ang boses na tawag nito sa akin. God, you're here. I know Chase told me not to cry, not to show him that I pity him, pero hindi ko mapigilan na maawa sa kanya. Sa loob ng ilang araw na iniwan ko siya sa kwartong yun, ay ito na ang ginawa sa kanya. Masasabi ko, kapansin-pansin ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at mas lalo pa siyang pumayat. Ang dating mapupulang lagi at balat niya ay namutla na. Bagamat hindi na siya nalalagas ang buhok tulad ng ibang may cancer, nakikita ko ang epekto sa kanya ng sakit. Kahit hindi niya sabihin, alam kong nanghihina na siya. The way he looks now, he can't even lift the dumbbells he used to. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang mukha niya, siya pa rin ang lalaking una kong minahal. Nakikita ko pa rin ang tunay na siya. Please, wag mo kong tingnan na parang ako ang pinakamapangit na tanga sa mundo. Nakangiting sabi nito. Hindi, halos mabasag ang boses ko pero pinigilan ko pa rin. But I can't help to recall our conversation, kung paano siya umiyak at nagpaliwanag. Clark, saad ko nang tuluyang makalapit sa kama niya. Tumayo lang ako sa gilid niya. Habang siya ay nakatingin ako dahil nakahiga lang siya. I'm okay. Mahinang saad nito. Hindi ko naman tinanong. Pilit siglas saad ko. Narinig ko ang tawa niya. I missed you so damn much. I bit my lips to hide my shaking voice. Gusto mo daw ako makausap? His face became sad pero agad ding naalis yun dahil tumango siya. Nagpapasalamat ako na ligtas kayong dalawa, sabi nito. Ngumiti ako at kusang humawak ang kamay ko sa tiyan ko. Sinundan niya yun ng tingin. I'm sorry. Dahil sa ginawa ni Joy. Saad nito. Umiling ako. It's not your fault, Clark. Sit here. Tapik nito sa gilid ng kamang kinahihigaan niya. Matagal akong tumingin doon, hindi naman ako tatagal dahil kailangan na naming umalis bago pa dumating ang 3:00. Nang makitang tinignan ko lang yon ay bumuntong hininga siya. Kita ko ang sakit sa mga mata niya, ang lungkot at pangungulila. Siguro kung noon kaya kong suklian yon, pero ngayon hindi ko alam. I didn't lost hope. Magpapagamot ako dahil sinabi mo. Nagpantig ang tenga ko sa narinig. Hindi na itago ang inis ko sa kanya. Nagpagamot ka lang ba dahil sa akin? Matabang ko saad at mas lalo akong nainis nang tumango siya. Ikaw naman lagi ang dahilan ko. Saad nito. Kasal pa din tayo. Naikuyong ko ang kamao ko. Stop, Clark. I'll talk to my father after this. Kung totoo man ang sinasabi niya, agad kong naisip si Chase. Alam kong masasaktan siya kapag nalamang nakatali pa din ako kay Clark. Magpapadala ako ng annulment paper. Pirmahan mo. Mariin ko siyang tinignan. Akmang aabuti ng kamay niya ang kamay ko pero mabilis akong umatras. Danica, set us free, Clark. Halos nagmamakaawa kong saad sa kanya. Bakit ganun? Kahit may sakit na siya, nakikita ko pa din sa kanya ang determinasyon sa lahat. Hanggat nabubuhay ako, I'll try to win you back, Danica. Nangungusap ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Clark, umiling kong saad. Please, set yourself free. Makakahanap ko pa ng babaeng para sa'yo. Hindi ko alam kung tama bang sabihin yan pero bigla ko na lang naisaad. Kumunot ang noon nito. Ikaw yon. Matigas nitong saad. What I mean is, we're not for each other, Clark. Ngayon, piliin mo ang sarili mo. Dahil yun ang ginawa ko. When I choose myself, I finally understand me. Kung hindi ko pinili ang sarili ko noon ay hindi ko kakayanin ang mga desisyon ko ngayon. That's what I wanted to tell him, to choose himself para pagdating ng araw, makikita niya ang nararapat na nasa buhay niya. Mahal na mahal kita, Sinta. Napaiwas ako ng tingin sa kanya nang tumulo ang luha niya. Ayokong isipin na nasasaktan siya ngayon, na nasasaktan ang puso niya, pero wala akong magagawa dahil desisyon niya yon. Kagaya ng sabi ni Chase, hindi ako dapat malungkot sa mga desisyong hindi ko ginawa. Mahal ko si Chase. Naisambit ko, hindi pa din nakatingin sa kanya. Harapin mo ako at sabihin mo yan sa akin, sabi nito. Hinarap ko siya at halatang nagulat siya dahil doon. Pinilit kong hogbansinin ang namumulan niyang mga mata. Clark,
Huwag mong pahirapan ang sarili mo, gagaling ka pa. Saad ko, pero umiling lang siya. Sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Lumamlam ang titig ko sa kanya. Para saan pa ba ang gusto niyang mangyari? Hindi niya ba naiisip na naghahanap lang siya na ikakasakit ng puso niya? If you really love me, then why you can't let me go? Nakaya ko nga noon, di ba? Mahina ang boses ko habang sinasabi lahat ng yun. Ngumiti siya, pero sa kabila ng lahat ng iyon ay nakikita ko pa rin ang sakit na itinatago niya. Because I'm not brave as you. Malungkot nitong saada para bang sinisisi ang sarili. Hiniling ko na sana makaya ko din ang ginawa mo. But I just can't. Dugtong niya. I don't love you, Clark. Si Chase na ang mahal ko at magkakapamilya na kami. With all the strength that I gathered, I finally said it. Bumalatay ang lungkot at sakit sa mga mata niya, hindi inaasahan ang sumunod kong sinabi. Huminga ako ng malalim para itago ang sakit nang makitang sunod-sunod siyang tumatango habang pinupunasan ng luhang kumakawala sa mga mata niya. Sakit pala? Sana di ko na lang napalipan ng hikbi ang mga salita niya. Habang ako nakatayo, nananatiling nakatingin sa kanya. Hindi ko alam pero hindi na tumulo ang luha sa mata ko. Siguro naubusan na ako ng mailalabas. Pero kapalit naman nun ay umiiyak na puso ko dahil sa nakikita. I don't want to see him like this. Gusto kong maghaayos kami ng maayos at hindi sa ganitong paraan. Pareho kaming nasaktan, nagmahal at nagmahal sa huli. Pareho kaming pinagsisihan ng ibang desisyon sa buhay at pareho kaming nagtagpo sa una at ikalawang beses sa maling panahon. Mahal na mahal kita, Sinta. Kusang na mamutay sa boses ko. Alam kong malalampasin mo lahat ng to. You just need yourself. I want you to be happy. Dugtong ko. Pero masaya lang ako kung kasama kita, Danica. Diretso niyang sabi. Natahimik ako. Bakit ba hindi niya maintindihan? Wala akong ibang hiling ngayon kung hindi makitang gumaling siya at nasa maayos na kalagayan. I know, he'll pass this. Alam kong masakit dahil naranasan ko ito noon. Ilang beses ba ako nagmakaawa? At alam kong malalampasan niya din lahat ng ito. Pinunasan niya ang luha bago humarap sa akin. Pinilit na ngumiti. Hanggat humihinga ko, babawiin kita, mahal ko. Paulit-ulit niyang sabi. Kahit ganyan ka na yon, hindi ako magdadalawang isip na ilapat sa iyo ang kamao ko, Villamor. Nagulat ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Agad ko itong hinarap at nakita ko ang nakalukot na mukha ni Chase. Agad itong lumapit sa akin at hinawakan ako sa biwang. Sumunod ang tingin doon ni Clark. Sa tingin niya sa aming dalawa, labis ang sakit na nararamdaman niya. Listen to her, man, if you really love her. Ang paggaling mo ang ikakasaya niya. Hindi ko inaasahan ang mga salitang sinabi ni Chase. Walang ekspresyong tinignan siya nito. I'll win her back, Monterreal. Matigas nitong saad kay Chase. Pero ang mas hindi ko inaasahan ay ang sumunod na ginawa at sinabi ni Chase. Lumapit ito kay Clark, bahagyang yumuko at hinawakan nito ang balikat niya. Hindi nakaangal si Clark at nakatingin lang kay Chase na nakahawak sa kanya. E di kailangan mo munang magpagaling para magawa yun. Magpagaling ka at saka tayo magtutuo sa babaeng pareho nating mahal. Sa ngayon, magpagaling ka, Villamor. Tinignan ko ng huling tanaw si Clark bago kami tuluyang lumabas sa kwarto niya. Pagkatapos sabihin niyo ni Clark, ay saktong pumasok si Sorn at chinek si Clark. Nagpaalam kami sa kanya, pero tanggo lang ang binigay niya. Kita ko pa din ng sakit sa mga mata niya nang masulyapan ko siya bago sumara ang pintuan. You're brave, baby. Hindi ka umiyak. Sinalubong ako ni Chase ng yakap. Oh, I'm wrong. Now you're crying. Humigpit ang yakap niya sa akin. Ang kaninang iyak na akala ko hindi nalalabas ay ngayoy inilalabas ko sa kanya. Hindi ko kayang makita siyang nasa ganyang kalagayan, Chase, sabi ko. Hinalikan nito ang ulo ko. Ako din, sagot nito. I know, alam kong ayaw niyang nakakakita ng ganon. Mabuting tao si Chase at alam kong kahit nagtanim pa siya ng sama ng loob, sa huli mananaig ang kabutihan niya sa puso.